Magandang umaga po sa ating lahat. Amen. Masaya po ba tayo? Yes! Ang ganda po ng umaga. Amen. Ang liwanag sa labas. I believe pati ang ating kaisipan ay liwanag din. Amen. Alam niyo po, nung bumalik po kami nung Tuesday, nakalimutan ko ulit na ako pala ang mag-lead ng Bible study ng Wednesday. Wednesday na yon, may plano pa kami umalis. Sabi ni Pastor Morgan, Mami, ikaw ang mag-lead ng Bible study. Sabi ko, ay, ako ba? So, sabi ko nga, Lord, anong ibibigay na, anong message mo gusto mong ipaabot sa Wednesday group? Eh, hindi na kasi dati, pagka yung naghahanap ako, ang dami ko pinagpipilian. Pero unang-unang pinakita sa akin ng Panginoon is yung encouraging one another. Kaya nung, total, hindi naman lahat kayo naki-join sa Bible study last Wednesday. So yun na rin po ang i-share ko dahil napaka-importante po ito sa buhay natin bilang Kristiyano. Amen? Sabi nga po sa Hebrew 3:13, encourage one another as long as it is called today, so that none of you may be hardened by sin's deceitfulness. Gusto ko basahin sa Tagalog kasi ang sarap po pagka Tagalog ang salita di ba? Alam po natin na mahal po natin ang ating language, ang Tagalog, ang lengguwahe. Dali lang po. Pero bago po ang lahat, tayo po muna ay manalangin. Diyos Ama, maraming salamat po sa araw na ito, Lord God. Salamat po at pinipon mo kaming muli upang makasama ka namin bilang katawan mo. Tunay nga, Lord, na sinabi mo sa iyong salita na kapag dalawa o tatlo na hindi po sa iyong pangalan, andun ka sa aming kalagitnaan. And now, Lord, we thank you for your presence. Panginoon, yun po ang pinaka-importante sa aming pagtitipon, ang iyong presensya. Dahil ito po ay baliwala lahat kung ang presensya mo ay wala. So maraming salamat po. Danahin ko, Ama, na ang iyong anointing ang aming pong inihiling, O God. Tulangan po ako ng salita at umaasa po ako sa iyong banal na Espiritu na siya ang magagabay sa akin. Maraming salamat po, Ama. At naway, ang dalayan ko po sa iyong mensahe sa umagang ito ay hindi lamang po namin mapakinggan, kundi maging buhay sa bawat isa sa amin. Ama, maraming salamat po. In Jesus' name, Amen. Ngayon lang po ako gagamit ng cellphone sa pagbasa ng word. Ito po, sinabi po sa Hebrew 3:13. Sa halip, magpaalalahanan kayo araw-araw, habang ang panahon ay matatawag pa ngayon, upang walang sinumang madaya sa inyo ng kasalanan, at sa gayoy maging matigas ang puso. Sabi po, at sinabi din po sa Hebrew 24-25, sikapin din natin gisingin ang damdamin ng bawat isa sa pagmamahal sa kapwa at sa paggawa ng mabuti. Huwag nating kaligtaan ang pagdalos sa ating mga pagtitipon, gaya ng ginagawa ng ilan. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita natin palapit na ang araw ng pagdating ng ating Panginoon. Sabi sa English, and let us consider how to stir up one another to love and good works, not neglecting to meet together,
as is the habit of some, but encouraging one another, and all the more as you see the day drawing near. Naniniwala po ba tayo na babalik muli ang Panginoon? Amen. Ano po ba ang ibig sabihin ng encourage? Encourage is to hearten, cheer up, to cheer up someone, to inspire with courage, to inspire with hope, to stimulate, to give help, to teach, to comfort, to strengthen. Iisa lang pong salita encourage, pero ang dami pong ibig sabihin. Alam niyo po, kung babasahin lang po natin ang mga passages concerning encourage one another, talaga pong ma-amaze kayo eh. Kasi ito po ay masyadong mahalaga sa isang katawan. Makikita po natin kung gaano kahalaga bilang expression ng pag-ibig ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Amen. At alam niyo po ba, ang encouragement ay isang oxygen yan. Hindi lamang sa buhay ng bawat isa sa atin, kundi sa buong iglesia. Kasi po, di ba po ba pagka nakita natin yung crush natin, ano ang nararamdaman natin? Kinikilig. Di ba? Tumitibok-tibok yung puso. Tibok-tibok, di ba? Hindi lang yun. Yes, Dad. Hindi lang yun. At ano pa, yung kaisipan natin nagiging malinaw. Eh, what more pagka mayroong isang tao na ginagamit ng Diyos para mag-encourage sa atin. Pag tayo ay nalulungkot, di ba parang ang puso natin tuwa-tuwa dahil mayroong isang tao yung bang may concern sa atin. At hindi lang yun. Pagka na-encourage ka, para bang ang mga kamay mo, parang meron kang inspirasyon para mag-serve, syempre, sa Panginoon. Alam niyo po ba na ang encouragement ay hindi ito ni-recommend ni Lord. Hindi niya sinabi, "Uy, siguro mas maganda, encourage mo yung tao." Sige, baka ano malay mo, biglang balik-up siya, di ba? Encourage mo siya. Yung mga parang rekomendado lang. Parang, alam mo, kainin mo yan, masarap yan, di ba? Pero, God didn't recommend it. God commanded it. Sabi nga, encourage one another daily, as long as it is called today, so that none of you may be burdened by sin's deceitfulness. Alam niyo po, nung minsan, medyo may katagalan na po. Masakit mang sabihin, pero ito po'y katotohanan. Na sa isang iglesia, dapat meron po tayong pakialamanan. Amen. Amen. Pag nakikita po natin ang isang kapatid natin na medyo nangihina, it's just right na approach mo siya. Pati, ano ba ang problema ka ba? Diba? Kaya alam niyo po, si Satan, sino po bang naniniwala na si Satan ay totoo? Amen. Amen. Totoo po si Satan. Marami po siyang ginagamit para kayo'y maging alipin niya. Para yung mga kahinaan mo sa buhay mo, ilalabas niya. Nagaya ang pride. Talagang gagawin niya ng kalaban sa iyo para lumabas yung pride mo. At hindi lang yun. Pag hindi naman nakuha yung pride mo, pag hindi mo talagang nilabas yung pride mo, ang gagawin niya, panlalamigin ka. Panlalamigin yung spirito mo sa pamamagitan ng discouragement. I-discourage ka niya. Gagawin. Actually, ang si Satan, pati tao, ginagamit niya. Diba? Meron tayo, nadi-discourage tayo dahil sa mga taong nakapaligid sa atin. Alam niyo, God commanded that His people encourage each other because He knows we need it. Kailangan natin ito. Dahil even before, sa John 16:33, makikita natin na winarningan tayo ng Panginoon na dito sa mundo, magkakaroon tayo ng mga bagay-bagay na hindi maganda. We will experience troubles. We will experience yung mga trials, yung mga kahirapan, masasaktan tayo. Dahil andito pa tayo sa mundo. Sino po bang hindi nasasaktan? Ay, praise the Lord. Lahat po kayo, hindi kayo nasasaktan. Praise the Lord. Amen. Di ba? We should praise the Lord dahil hindi kayo nasasaktan. Pero kaduda-duda po yun. Di ba? Kahit po yung
batang maliit nasasaktan, what more tayo? Diba? Alam niyo po na isang malaking problema sa isang tao yung dumating na nadi-discourage tayo. Sabi nga ni Lord, dito sa mundo, darating ang mga pagsubok, darating ang mga gulo. Pero ang bait ng Panginoon, hindi tayo iniwan dun sa warning lang. In-encourage tayo. Sabi niya, but take heart, I have overcome the world. Na-overcome na ng Panginoon, na-overcame na ng Panginoon ng mundo. At kung tayo patuloy na mananampalataya tayo, ma-overcome din natin ang mundo. Kasi binigay na sa atin yan eh. Talagang totoo, ma-overcome natin ang mundo. Pero kung hindi tayo magsasagmit at magsasarili tayo, maupo tayo sa isang sulok para i-baby natin yung discouragement natin, hindi natin may experience yung overcoming na nangyari na ginawa ng Panginoon para sa buhay natin. We live in a broken world where everything calls us towards selfishness and despair. Sin steals joy. Diba? Pagka alam nyo may kasalanan kayo, alam ko, kasi syempre, may buhay na tayo ng Panginoon. Pag nagkakasala tayo, sa tingin nyo ba masaya kayo? Kasi meron tayong isang buhay na nasasaktan. Meron tayong buhay na nakwe-quench natin kung ano yung gustong gawin sa atin, sa ikabubuti ng bawat isa sa atin. Pinanghihina tayo sa katawan, di ba? Minsan nga, marami, Lord, alam ko po, binigay niyo po itong sakit na to dahil may purpose po kayo sa buhay ko. Pero kaalaman po ng hindi pa nakakaalam, never nagbigay ng sakit ang Panginoon. Even before wala pa yung sakit, nagbigay na siya ng lunas para sa mga sakit natin. Bakit pa siya mabibigay ng mga sakit? Amen. Lahat ng kabutihan, yun ang gusto ng Panginoon sa bawat buhay natin. I believe sometimes God allows it. Kasi may purpose ang Panginoon sa bawat buhay natin. Minsan nakakaranas tayo ng persecutions, yung mga bully-bullies, di ba? Kaya kailangan natin ang encouragement sa bawat isa. Alam niyo po, when encouragement is absent from the life of God, makikita natin, yung mga taong dumarating dito na hindi man lang namin pinapansin, parang pakiramdam nila na parang unloved sila. Parang hindi sila mahal. Parang hindi sila importante. Diba? Minsan dumating ka sa isang iglesia pa ha, church pa, pupunta ka doon, na walang pakialam ng tao sa iyo. Ano mararamdaman mo? Sakit, diba? Kaya dapat po na kapag wala yung encouragement sa yung bang masabi mo lang, hi kapatid, diba? Kamusta na? Isa nalilift up ka na eh. Pagpasok mo pa lang sa church, na medyo naguguluhan ka, nadi-discourage ka, may bumati sa'yo, napakalaking, ano yun eh. Diba? Kami nga, pagka pupunta kami sa isang church, hi, kamusta po kayo? Diba parang nakakalitap ng spirit? Hindi parang, nakakalitap talaga. God knows His people are in need of grace-filled reminders. So, He calls us to encourage each other every day until His Son return. Sabi, tinanong ko nga kanina na sino ba yung na-discourage na dito? Sino na ba yung nawawala ng pag-asa? Walang sumagot eh, diba? Yan yun nga, sabi ko nga kaduda-duda dahil lahat tayo dumadaan dyan. Diba? Nadi-discourage tayo. Nawawalan tayo ng pag-asa. Tapos, ito sa pamilya, alam niyo po, dapat po ang encouragement na flow sa isang tanghanan. Diba? Nararamdaman mo na pagka ikaw ay nalulungkot, andyan ang nanay mo, andyan ang tatay mo, andyan ang mga kapatid ko na nagsasabi, bakit may problema ka ba? Diba napakasarap mo? Kayang-kaya mo yan. Kayang-kaya mo yan. Sa pamilya, pag hindi ka pa Kristiyano, kayang-kaya mo yan. Ngayon, pero meron din mga tahanan na ang kinalakihan ng mga tao ay isang tahanan na wala bang ginawa kundi mag-curse. Puro na lang yung sigawan. Diba? Sa isang pamilya, what more sa isang katawan ng Panginoon? Kailangan sa katawan
ng Panginoon ay magkaroon tayo ng palakasan. Encouraging one another. Sabi nga God has called us to live as a church family. Hindi po tayo, opo, may kanya-kanya tayong buhay, pero bilang iglesia, iisa po tayo. Iisa po tayong pamilya. Pagka nakita po natin sa New Testament, we discover that the church is a family. The church is not a building. Sasabihin natin, saan pupunta? Doon sa church. Doon sa ano. Kaya nga po tinatawag natin ito, faith house. Ano yung sa Tagalog? Faith house. Bahay ng mga nananampalataya. Mas magandang sagutin natin, saan ka pupunta? Sa church, kasi tayo po ang church mismo. Yung bumubuo ng mga nananampalataya sa Panginoon. At minsan, ay doon sa church namin, hindi po inyo yung church. Kaya Lord yung church, bahay ng Panginoon ito, ang iglesia. Kasi minsan po lagi po natin sinabi, doon sa church namin. Hindi po natin sabihin kasi wala naman po kayong church eh. Tayo po ang church. Nakuha po ba natin? Kasi marami pong, minsan nga, yung mga members ko, wow, sarap pa kanya. Pagka hindi ka Kristiyano, may mga members ka na. Hindi po, tayo po ay church. Kami po, kung si Pastor Morgan po, ay siyang nagpapastor po. Hindi po kayo mga members ni Pastor Morgan. Kapwa nananampalataya po tayo sa Panginoong Jesus. And dapat yun po ang malaman natin na parang tayo po ay pantay-pantay sa pata ng Panginoon. Naglagay lang po ng isang mamumuna, pero hindi po ibig sabihin ay napakataas na po niya na natatangi siya. Natatangi ang mga pinapatayo dito. Hindi po pantay-pantay po tayo. And darating ang time of God's, yet we are all servants. Amen? The church is not a building, sabi ko nga kanina, but a body of believers. The new covenant community of the Spirit, people who have been reconciled to God and to one another. Ito po yung, tayo po yung church. Our faith in Jesus Christ unites us with other believers, and we are brought together to be God's family. Kayo po ba lahat ay member ng God's family? Yes. Amen. Praise the Lord. Everyone who has trusted in Jesus as their Lord and Savior are members of this family. It's really a large family in that we are brothers and sisters in Christ with every believer around the world. Alam niyo po, ang dami po nating kapatid. Ako po, actually kami po sa pamilya, 12 po kami. Noon, hindi ko po alam kung paano po nangyari yun eh. Sabi nga noon, wala pang mga libangan. Pero praise the Lord, masaya naman po kami magkakapatid. Sila Pastor Morgan, actually 12 din. Oo, pareho kami malaking pamilya. Bakit kami dalawa lang ang anak namin? Pero salamat naman po dahil meron na po kaming 3 apo. Kaya, praise God. Sabi nga, in everything God has a purpose. Everything, and yet, sabi ko nga kanina na marami tayong kapatid sa buong mundo dahil marami na rin mga Kristiyano. It's vital for us to treat one another as a family. And it is essential for us to live out our responsibilities to one another as members of a family. Everyone needs encouragement in their life. Alam niyo po, kahit po, isa po tayong katawan dito, pero may kanya-kanya pong responsibilidad ang bawat isa. Ang unang-una na nga po doon is, kung wala man po tayong kapasidad, tumulong sa mga kapatid, sa material na bagay, marami pong mga bagay tayo na pwede natin itulong sa bawat isa sa atin. Encouragement is a big, na big thing na natin sa mga kapatiran natin. Ang encouragement, hindi lang naman tulit. At minsan, pag ini-encourage natin ang tao, parang, pag ini-encourage natin ang isang tao, may mga bagay na nangyayari. Minsan, mga taong nasasaktan, imbis na matuwa,
in-encourage mo na. Kaya ako minsan, pag kami kakausapin ako at gusto kong encourage, kilalang-kilala na po ako dito. Sinasabi ko agad, sis, don't be offended Pero, meron lang po akong sasabihin. At least pinangungunahan ko na don't be offended. Kasi baka mami may ilabas sa bibig ko, nagsaktan. At least, hindi ako nagkulang. Di ba? Alam niyo po, sa Bible, marami pong mga, hindi po natin mabibilang ang bilang ng tao na nag-encourage. And we're also encouraged by someone. Gaya po ni King Hezekiah, he encouraged the nation of Israel to be strong and courageous dun sa war. Si King Josiah encouraged the priest, and Nehemiah encouraged the people of Israel. Judas and Silas said much to encourage and strengthen the brothers. Ang dami po, kung titignan po natin ang Biblia, kung babasahin po natin muli, marami pong mga ginamit ang Diyos na nag-encourage sa bawat isa. At marami din pong mga tao na encourage sa ibang kasama nila. Amen? Ngayon po, gusto ko lang po, every time na mag-encourage po natin, ito'y maging biblical encouragement. Hindi po ito yung ipo-focus natin na pag i-compliment po natin ang tao. Kasi yung complimenting a person is also an encouragement, di ba? Para naman maano siya, yung sabi mo, ay, ang ganda-ganda mo naman. Ang importante yun sa isang tao. Na para magkaroon siya ng confidence sa kanyang sarili, di ba? At sabihin mo, ang sarap-sarap ng niluto mo. Maganda yun para ma-encourage, para magluto lagi. Para lagi tayo puno ng pagkain. Amen? Kaya, ayun po, maganda po yun. Maganda po yun. Importante po yun sa bawat isa sa atin. Pero ang tinutukoy ko pong biblical encouragement, yung to encourage someone na siyang mapapalapit sa Panginoon. Diba? Hindi daw po natin kalimutan. Importante po yung i-compliment po natin yung ibang tao. Pero mas importante po yung biblical encouragement. If biblical encouragement is shared with the hopes that it will lift someone's heart toward the Lord. It points out evidences of grace in another's life to help them see that God is using them. It points a person to God's promises that assures them that all they face is under control. Alam niyo po na yun po ang dapat malaman din ng mga taong naguguluhan, na marami mga iniisip na meron tayong Diyos who is in control of everything. If magsasubmit natin lang tayo sa Kanya, magtitiwala tayo sa Kanya na anuman ang mga dinadala nating kaguluhan, na walang pag-asa, walang andyan ang Panginoon na siyang magkocontrol ng lahat. Actually, kung babasahin po natin yung Philippians 4:14, punta po tayo sa Philippians 4:14. Sino malakas ang boses dito? Ay, gusto ko, Sister Nancy. Wala po. Kasi siya yung nasa isip ko na, nasabi ko siya magbabasa kasi pag nagbasa siya ng salita ng Panginoon, parang inuukit ang puso mo. O sino pa ang pwedeng bumasa? Sister Tere, pakilakasan mo. Malakas na. Walang Bible. Nakalayan. O, Sister Flor. Wala rin po ako Bible. Naku. Sandali. Si Minnie. Philippians 4:13. Para naman po may participation yung mga tayo, para hindi po tayo antukin. Sister Winnie po. Sister Winnie, Philippians 4:4-13. Pwede tumayo ka, Sister Winnie. Naka-record to, naka-live tayo ngayon. Nakikita tayo. Alam niyo po, dapat laging handa tayo bilang Kristiyano. Ako na po.
Philippians 4, 4 to 13. Rejoice in the Lord always. Christ who strengthens me. Yun lang po. Sige, ako na lang magbabasa ha. Ako na lang. Sige na. Ako na magbabasa para ano. Pasensya na po. Nakatita ko na magbasa. Nakatita ko na Ako magbasa. na lang kita. Oh, sige. 4:13 lang po. Philippians 4. Therefore, my beloved and love for brethren, my joy and crown, to stand fast in the Lord, beloved. Tama ba? Hindi, usually ko na lang yung, kasi ang nakaano sa akin yung ano eh, yung sabi ko cellphone ko. Rejoice in the Lord always. Again, I will Yeah, say yes. rejoice. Let your gentleness be known to all men. The Lord is at hand. Be anxious for nothing, but in every prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known to God. And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and minds through Christ Jesus. Finally, brethren, whatever things are true, whatever things are noble, whatever things are just, whatever things are pure, whatever things are lovely, whatever things are of good report, if there is any virtue, if there is anything praiseworthy, meditate on these things. Verse 9, the things which you learned and received and heard and saw in me, these do, and the God of peace will be with you. Amen. Verse 10, but I rejoice in the Lord greatly that now at last your care for me has flourished again, though you surely did care, but you lacked opportunity. Now that I speak in regard to need, for I have learned in whatever state I am to be constant. Verse 12, I know how to be abased, and I know how to be abound. Everywhere and in all things I have learned both to be full and to be hungry, both to abound and to suffer need. I can do all things through Christ who strengthens me. Amen. Amen. Nevertheless, Thank you, you Lord. have Ang ganda lang. Thank you, Sister Monique. Praise God. Alam niyo po, itong scripture, napakaganda po ng mga pangako ng Panginoon. Sabi nga po, that peace that passes all understanding is one of the most precious forms of encouragement that God has ever given us. Alam niyo po yun, pero hindi naman po sinabi na ganun lang eh. Sinabi ni Lord, but rejoice in the Lord always, greatly that now at last your care for me has flourished again. Though you surely did care, but you lacked opportunity. Not that I speak in regard to need. Wait. Ito pala. Rejoice in the Lord always again, and I will say rejoice. Ito po yung kung ano man ang mga dumating sa problema na problema sa ating buhay. Let's keep rejoicing. Amen. Minsan po mahirap po sabihin sa ikaw ba pag nasa sitwasyon makakapag-rejoice ka? Na nakawang ka, naiwan mo yung bag mo doon sa loob ng compartment, makakapag-rejoice ka ba? Ikaw, bahala ka sa buhay mo. Kung gusto mong magbukmok, sige. Pero sinabi ni Lord, rejoice in the Lord always. And again, I will say rejoice. Give thanks in everything, whether it's good or bad. Thank the Lord. Kasi minsan parang ayaw pa natin eh. Gusto natin tayo yung nakalugmok. Gusto natin, ang saya-saya ba? Kayo ba masasaya kayo nasa isang sulok? Iniisip niyo yung problema niyo, iniisip niyo. Pero sabi nga ni Lord, rejoice. Be anxious of nothing. Huwag kayong mag-ano sa mga anumang bagay, but in everything, by prayer and supplication with thanksgiving. Let your request be made known to God, and the peace of God
which surpasses all understanding, will guard your hearts and minds through Jesus Christ. Alam niyo po, ito po yung sinabi ko nga, it's the, precious forms of encouragement na binigay sa atin ng Panginoon. Dahil kapag ka ang kapayapaan ng Panginoon, which is si Kristo mismo ang kapayapaan, ang siyang bumalot sa iyo, talagang makakapagpahinga ka. Ano mang problema ang nakapalibot sa iyo, andun ang kapahingahan. Dahil nagre-rejoice ka sa Kanya. Ano mang troubles ang dumating sa buhay mo, God will fight for you. Sabi nga ni Lord, just keep still and I will fight for you. Pero hindi naman ibig sabihin umupo ka sa isang sulok at just keep still. No. Ialis mo yung problema mo dahil ang focus mo sa problema mo dahil pinagkatiwala mo na sa Panginoon. And do whatever God wants you to do. Hindi yung mauupo ka sa isang sulok and the Lord will move. For sure yan, 100%. God will fight for you. Amen. Sabi nga dito, kung nag-iisa ka na lang, sino mag-i-encourage sa'yo? Diba? Hindi kagaya niyan. Sabihin, minsan hinahanap natin yung physical Diba? Na andyan ka, nangihina siya, andyan ka, may malalapit kagad sa'yo. Parang ang nangyari kay Paul and Silas, ano nangyari sa kanila? Talagang yung nag-servant sila ng Panginoon, kilala na natin si Paul at si Silas. Ang nangyari sa kanila, sa atin hindi natin matatanggap, hindi natin makakaya. Dahil talagang nakita nila ang mga miracles ng ginawa ng Panginoon, nakita nila kung gano'ng kabait ang Panginoon, kung gano'ng kabuti ang Panginoon, kung paano magmahal ang Panginoon. Kaya gano'n na lamang sila, gano'n na lang sila sa ating Diyos. Na dumating ang time na dahil sa kanilang pag-serve sa Panginoon, nahuli sila. Hinubaran sila sa harap ng maraming tao. Sinaktan sila, ginulpi sila, hanggang sa kinulong sila. Hindi lang sila kinulong na talagang tinali ang kanilang mga paa ng kadena. At andun sila, nakaupo sila sa isang napakaruming floor. Yung ganon, tayo nga isang ipis lang na maliit ang makita natin para na tayo nandidiri, di ba? What more yung nangyari kay Paul and Silas? Nangyari sa kanila yon, pero sabi nga marami nga nagsasabi, asan ang Diyos? Nag-day off ba ang Diyos nung time na yun? Na naranasan nila yun? Pero anong ginawa ni Paul at saka ni Silas? Nag-praise sila. Tayo kung andun, parang ang dami na natin sinabi. Ang dami na natin sinabi mga salitang hindi matanggap ng kung sino ba. Dahil una-una, bakit tayo ikuhulog? Wala naman tayong ginawang masama. Si Paul at Silas, ganoon din na nangyari sa kanila. Kinulong sila dahil sa pag-serve sa Panginoon. Pero, anong ginawa nila? Sa madaling araw, midnight, bumangon sila, nagdasal sila, nagpuri sila sa Panginoon, umawit sila sa ating Panginoon. Ano nangyari pagkatapos nun? Lumindol, di ba? Lumindol. Natanggal yung yung chains sa kanilang paa. Nadinig ng mga prisoners doon, nakasama nila, nagpupuri sila sa Panginoon. In spite doon sa nararanasan nila, still they praise the Lord. Alam niyo po, sa pag-awit po, alam niyo po, minsan, sa praise and worship, let's not take it for granted. Binigyan po tayo ng kamay, ng bibig, ng paa ng Panginoon para gamitin po natin yan. Alam niyo po, nag-repress ako dun sa mga servants ng Panginoon. Di ko lang masabi yung pangalan, ang hirap kasing sabihin Baka meron sa inyo nang wala siyang paa, walang kamay. Oh, siya yun. Nakita niyo kung paano siyang gamitin ng Panginoon? Tayo, kumpleto tayo. Meron tayong bibig, merong dila, merong mga kamay, merong mga paa para gamitin natin para sa pagpupuri sa ating Panginoon.
Naalala ko nga noon nung hindi pa ako Kristiyano, na pagka nakakita ka ng artista, wow, naku, talagang lalo na yung paborito mo, sisigaw ka, Vilma, Nora, Vilma! Di ba, yung panahon noon? Ngayon kanina, shout the name of Jesus! Wala lang akong nadidinig na ipagsigawan ng pangalan ni Jesus. Minsan nakakalungkot po yung pagkain. Alam niyo po, minsan kung titignan natin, kung wala ang Panginoon, nasa tayo ngayon. Sabi ko nga, tama yung awitin na, nasaan kaya ako? Jesus, kung wala ka, di ko alam kung saan ang punta. Di ko alam kung ano yung susunod. Hindi, pero totoo, kung wala ang Panginoon sa buhay natin, sa tingin nyo, andito kayo ngayon, bakit nasaan na kayo ngayon? Nasaan na ako ngayon? Nasaan na ang aking? Napakabait ng aking asawa, si Pastor Morgan. Pero, kasi noon, syempre, ang kabaitan nagagalit sa sarili. Diba? Na hindi nagtatagal, nagsasawa. Pero praise God, dahil may buhay kami ng Panginoon, lalong tumitindi ang pagmamahalan namin. Amen! Di ba, Dan? Say Amen! I do. Hindi talaga. Kung wala ang babait ng mga anak ko, mga apo ko, kung sa tingin nyo, wala ang Panginoon sa buhay namin, ganyan kaya sila. Siguro ako sabi ko nga, hindi naman ako naging stricta, pero gusto ko lahat mabuti para sa mga anak ko. Pero kung wala ang gabay ng Panginoon sa akin, ibang-iba. Diba? Kaya yun po, talagang huwag natin sayangin yung mga bagay, mga parte ng katawan natin sa mga ibang bagay na hindi karapat-dapat. Gamitin natin to para sa Panginoon, for His glory alone. Sabi po, pagka umaawit ka sa Panginoon, nakakapagpalaya ito ng masamang espiritu eh. Natandaan ko po nung nasa Saudi Arabia kami. Dahil kami po, ako lang po mag-isa naiiwan sa loob ng bahay. Kaya alam niyo naman po mga Saudi, ang bahay sa Saudi villa dahil papasok na po sa opisina si Pastor Morgan, si Pastor Paulo naman papasok na sa eskwelahan. Eh nung time na yun, doon sa church, we believe in deliverance na kung sino man yung na aalipin ng mga espiritu hindi maganda. Talagang pinagpe-pray po namin nagkakaroon ng deliverance. Nakikita ko sa mata ko kung paano mag-react yung mga boses. Eh ako naiiwan doon, ang laki-laki ng villa. Kaya pagka nasa kusina lang ako, kusina lang namin siguro ang laki. Ang laki niyan. Kasi doon din ginagawa yung service. Kaya kumakanta na lang ako, in the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee. Kasi talagang para bang may mga, alam mo yun, yung kaisipan mo, wala naman talaga, pero yung kaisipan mo umiikot, di ba? Kaya alam niyo po, nagpapaalis ng masamang espiritu. Kahit yung mga away-away sa bahay. Kasi meron akong nabasa, meron silang gathering, meron isang grupong mga pamilya na nag-aaway-away, naku, sigawan, murahan. Biglang may kumuntan, ano ba yun? In the name, basta yung, hindi ko na alam kung ano yung song, pero in the name of Jesus, Satan will have to flee. Tapos natigil sila. Totoo po yun. Totoo yun. Alam niyo po yung sakit, ano yan eh, binibigay yan ng kalaban eh, para tayo panghinain eh. Ano bang nagpapagalit sa atin? Pangalan ng ating Panginoon Jesus. Pagpuri tayo in the name of Jesus. Umawi tayo sa Kanya. Ilang beses ko na po na-experience yan. Pero meron time na parang nanaig sa akin yung sakit ko. Pero meron time, grabe yung ulo ko. Talaga na akong sakit-sakit. Pagpuri kayo sa Panginoon, sa praise and worship natin, talagang mawawala yung sakit ng ulo niyo. Kasi nakafocus ka sa Panginoon. Pag nakafocus ka sa sakit mo, lalo sasakit yan. Sa pangalawa, sa pag-worship, pinapaglaban tayo ng Panginoon sa mga battles natin. Kagaya sa 2 Chronicles 20, 21-22, nasa gera si Jehoshaphat, di ba? Dapat ang mangunguna yung mga armies. Pero ang sino ang nanguna? Mga musicians, tsaka mga singers. Tapos pinaglaban sila ng Panginoon. Kaya natalo yung mga kalaban. Alam niyo po, pagka nag-worship tayo, talagang ang Diyos andyan lagi to fight for us.
ibigay lang po natin ang buong kalakasan natin sa pagpupuri sa Kanya. At pangatlo, worship renewed your heart and refreshes your soul. Magbibigay ng panibagong lakas. Amen? So ito po, paano po tayo? Gusto po natin lahat. Sino po bang gusto maging encourager dito? Sino po ang gusto maging discourager? Praise the Lord. Praise the Lord. Kasi meron din po tayong dapat malaman. Meron din dapat pamamaraan kung paano po tayo dapat maging encourager. Diba? Ito po inaayon sa Panginoon. Number one is, pagdasal po natin sa Panginoon na tayo maka-encourage. Para po, pag talagang pinagdasal natin, hindi po yung laban natin ang lalabas. Hindi yung sarili natin. Na pagka na-encourage natin, wow, na-encourage ko siya. Sabi ko na nga ba, magaling ako encourage. Diba? Ganun ang nangyayari. Pero pagka galing talaga kay Lord, walang nanggagaling sa flesh mo. Kasi sabi nga, lahat ng galing sa laman natin, it's rubbish before God. So let's pray na talagang gamitin tayo ng Panginoon bilang encourager. Ask Him to help you die to self-centeredness. Kasi po marami po sa atin yung self-centered ba? Parang yung sarili na lang nila yung magaling, sarili na lang nila yung bida, sarili na lang nila yung siya na lang yung maganda, wala nang iba, kundi siya na lang, siya. Kaya dapat po ako, ikaw. Tapos po you make encouragement a daily discipline. Alam niyo po, yung lang pong pagpapadala natin sa mga kapatiran ng mga encouraging words, nakaka-encourage na po yun sa bawat isa eh. Diba? Pray for God to show you how to encourage. Use scriptures. Kailangan pa nag-encourage tayo. Gamitan natin ng scriptures kasi yun po ang talagang magpapalakas sa bawat isa. Hindi lang po yung bibig natin. Yung promise ng Panginoon. Pero pag nagbigay po kayo ng promise ng Panginoon, bigay nyo din po yung kondisyon. Kasi baka mamaya, all these things shall be added unto you. Sasabihin mo dun sa ano. So yung tao, naghihintay yung mga bagay na kailangan niya, hindi naman dumadating. Diba? So sabihin nyo, you see, God's kingdom and His righteousness, God will add all what you need. Bigay natin yung kagaya sabi niya, ano ba yung delight in the Lord and He will, the Lord will give whatever you desire. Wala na yung delight. Bigay po natin yung yung kondisyon. In every promise, God has a condition. At yun po, huwag po naman po natin gawin silang bata na lagi na lang maghihintay na kung ano yung blessing. At hindi po darating yun. Dahil hindi po natin ginagawa yung kondisyon. Sabi nga, be specific in what you say. Baka naman ang dami mo nang sinasabi, wala nang naintindihan yung mga taong i-encourage mo. Diba, minsan ang dami na, sarili mo na yung naitataas mo. Tapos, meron pa nga dito, sinabi rin, encourage your pastor. Kasi, siyempre, si Pastor Morgan po ay asawa ko. Ako po, nag-encourage talaga ako sa aking asawa. Pero, kailangan din po isang church mag-encourage kasi hindi po lagi na ang ating pastor ay talagang, especially, minsan, nanihina physically. Alam ko po na andyan po ang malakas na. Pero praise God. Ako po, ito po yung hindi namin makakalimutan sa buhay ni Pastor Morgan na dumating ang time na nasa bingit na siya ng kamatayan. Pero kung paano siya nilit up ng Panginoon, na alam niyo po na hindi niyo akalain kung ano yung dinanas niya noon, pero andito po ang lakas-lakas ni Pastor Morgan. Praise the Lord. Lahat po yan sa Panginoon. Amen. Tapos be wise if you want to encourage someone of the opposite sex. Kasi po, meron time, marami pong nangyayari sa ganyan. Maraming nadidevelop dahil hindi sila naging wise. Mag-encourage ng opposite sex, dalawa lang sila dun sa office, ito yung nangyayari. Kaya maging wise din po tayo bilang iglesia din. Kasi meron time po si Pastor Morgan, halimbawa, praise God, magmabilis po yung mga kapatiran natin, na, alam ko pong hindi naman po gagawa, at may takot naman po si Pastor Morgan. Tsaka, may takot kay Lord at saka sa pamilya, tsaka sa asawa. Hindi, takot
takot, ibig sabihin hindi alam kong ang aking husband may takot sa Diyos, pero be wise. Hindi natin alam kung paano kumilos si Satanas. Diba? Talagang very subtle siya kumilos. Kaya, pagka merong halimbawa, kasi meron time na hindi naman pwedeng kaming dalawa ang andun sa loob. Dahil syempre may kailangan kausapin ka sa labas. Praise God, mga kapatid na Sister Flores, si Brother Alex, andun kagad sila. Maraming mga kapatiran na nakakasama. Dahil yan ang ano ng Panginoon, na maging wise din tayo. Alam natin andyan ang Panginoon, pero meron tayong dapat gawin. Meron tayong parte sa iglesia. Amen? So, tayo po ba yung nakapag-umpisa ng mag-encourage sa bawat isa? And may the Lord, sa ginagawa natin encouragement, may the Lord do more than we can imagine sa mga encouragement na ginagawa natin. God wants you and me to walk in life with all the time. Gusto ng Panginoon na lumakad tayo sa kagustuhan niya para ma-experience natin yung blessings. Diba? Ma-experience natin yung direksyon. Ma-experience natin yung joy. Kasi ang Panginoon, hindi naman tayo ginawang robot eh. Hindi tayo ginawang parang baby na ipipit na lang sa atin lahat. Meron tayong dapat gawin na lumakad sa kagustuhan ng ating Diyos para yung kapayapaan ang siyang bumalot sa atin. And we have been called to encourage one another as a family. Let's fulfill our calling as a church family. We can encourage one another in so many different and creative ways in the days ahead. And may the Lord do more than we can imagine through encouragement. And now to Him who is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think, according to the power that works in us. To Him be glory in the church by Christ Jesus to all generations forever and ever. Amen. Praise the Lord. Bigyan po natin ng isang matulog na panahon.